kadautan na dili sulagma nga naata diri gidalatan niya diri karon sa simbahan aron pagampu pagday kaniya. Ingna yung tupad dili sulagma nga naa ka diri karon. Busa akong agakon pagbarug tugoti ko sa pagbasa sa Episodio 1:10. Kaniadto patay kamuto sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pakignabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga masupilon sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kalibugon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong katawhanong kinaiya, gikaligutkutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghinapin niyang grasya diha sa kaayo ug nga iyang gipakita kanato nga pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kani inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili iman kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Imayaon ka Lord, ikaw ang puno og grasya nga gibubo nimo diri kanamo. Salamat Lord sa dugo ni Kristo nga imong gihatag aron sa among kaluwasan Lord. Wala kami makaamot ana Lord bisag usa lamang Lord kundi ikaw lamang ang gihatag nga grasya na Lord. Ikaw lamang ang ngayan, daygon ug simbahon ug kantahan ug alagaran Lord. Pinaagi ana Lord, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen and amen. Let's praise our God. kaayo mo. Panawitan ng tayo sa ating Diyos. Salamat sa grasya o Pinoong Diyos. Isa'y naghatag na pagkalinang ipagitawa, di na maunaw, ikaw ay lain, mahimaya o Diyos. Isa'y naghari sa kanasuran, iyang himaya, di na
susawitin ko ang kaayo mo. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon na tuwang manunobos. Daigon ang ngalan ni Jesus, Atong daigon. daigon na tuwang manunobos. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon na tuwang manunobos. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon, daigon, daigon. Grasya ug gugma mo. Kahibulungan Diyos, giluwas mo ako, ipasan aking Diyos, binayaran mo ang kagawasan ko. Oh, susawitin ko ang kaayo mo. Salamat Lord sa grasya nga nagahatag sa kanang kaunan sa dihang nituo sila diha kanimo. Hallelujah, O God. Indeed, Lord, dili gayud masukod ang grasya nga nagahatag diri kanamo, O Lord. Grace unmeasured, vast and free, that drew me from eternity, that called me out before my birth, to bring you glory on this earth. Grace amazing, pure and deep, that saw me in my misery, that took my curse and bore my blame, so I could bear your righteousness. Grace, grace, paid for my sin and brought me to life. Knows me with power to do what is right. Grace, grace, lead me to heaven where I see your face. Never cease to thank you for your grace. Abounding, strong and true, that makes me long to be like you. It turns me from my selfish pride to love the cross for which you died. Thank you for guiding us, O God. Grace unending all my days, you give me strength to run this race. And when my years on earth are through, the praise belongs to you. Grace, paid for my sins and brought me to life. Grace, clothe me with power to do what is right. Grace, will lead me to heaven where I see your face. Never cease to thank you for your grace. Hallelujah. We thank you, Lord, for your unending grace, O God.
brought me to life. Grace, grace, load me with power to do what's right. Grace, you lead me to heaven where I see your face. Never cease to thank you for your grace. You never cease to thank you for your grace. Hallelujah. Thank you, God. We thank you, Jesus, that your grace is indeed greater than our sin. Marvelous grace of a loving God, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpour, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon my cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves go, strengthen the soul with infinite loss. Grace that is greater, yet grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. What a marvelous grace that we have received, oh God. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, gather the moment His grace appears. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen, God. Thank you, Jesus. Ang basahon sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7, ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Busa, batunin ninyo ang maayong panghunahuna ug maayong panimuot alang sa mga pag-ampo. Labaw sa tanan, pag mainiton kamo kanunay sa inyong gugma sa usa ug usa, kay ang gugma magtabon man sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pagabi-abi sa usa ug usa sa walay pagbagulbol. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usa ug usa, ingon nga mga maayong pinayalan sa nagkanalaing grasya sa Dios. Ang magsulti kinahanglang magsulti ingon sa pulong sa Dios, ang mag-alagad kinahanglang mag-alagad sumala sa katakus nga gihatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang ang Dios mahimaya pinaagi kang Jesucristo, iya ang himaya ug ang pagahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kini ang pulong sa Dios.
will save. We're the lost and helpless ones, the rebels and the renegades, who's poured your holy love. You will save who you will save. Mercy will be magnified. Everyone has gone astray and followed after lies, but you have loved us and opened our eyes. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? You will save whom you will save. We were captive to our wills, and if our hearts had not been changed, we'd flee your mercy still. You will save whom you will save. Who can question what you do? You're the potter, we're the clay. You can make us as you choose. There is no one who goes before you. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? You will save whom you will save, yet the promise hope remains. You will rescue anyone who calls upon your name. Yes, you will be saved. You will save whom you will save. Faithful love won't be denied. Christ has overcome the grave, and for our sins He died. And when He comes back, His glory will shine. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you grace from beginning to the end. It's your grace. But offer you praise. But offer you praise. But offer you praise. Hallelujah. Oh, what a grace indeed, oh God. Salamat, Ginoong Diyos, Yes, Lord. for redeeming us, O God. We thank you, Jesus, for the blood that you have shed on the cross, for the forgiveness of our sins, O God. O Lord, my rock and my redeemer, greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone.
too deep to fathom. 'Cause your love exceeds the heavens reach. Your truth, I found the perfect wisdom, my highest good and my unending need. Oh Lord, my rock and my redeemer, strong defender of my weary heart, my sword to fight the cruel deceiver, and my shield against his hateful thoughts. For joy, My joy, when enemies surround me, my hope, when times of sorrow rise, my joy, when trials are abounding, your faithfulness, my refuge in the night. Oh Lord, my rock and my redeemer, gracious Savior of my ruined life, my guilt and cross laid on your shoulders. In my place, you suffered, bled, and died. You rose, the grave and death are conquered. You broke my bonds of sin and shame. Yes, you rose, the grave and death are conquered. You broke my bonds of sin and shame. Oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days bring glory to your name. Hallelujah. We thank you, God, for redeeming us, O Lord Jesus. Salamat, salamat, Ginoong Diyos. May hapon sa tanan, natay mga bag-o, no? So ato kaning i-welcome with the love of our Lord Jesus Christ. Amen. Mago. Hey, ay tabangan. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one love. One hope in the one God. One Father evermore. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ.
Is God. Name to bad, we are one body in Christ. Amen. It's Lord. Because now we are one body. This week, actually, balik ko abli sa yung Bible, Ephesians 4. Continue sa itong series sa Ephesians 4, verse 7 to 10. So, ako nang gihingo part 2. Walk in accordance of Christ's gift or paglakaw subay sa gasa ni Kristo part 2. So, karon sa minahon na, actually, nalisa akong kamot. Because nag-alsa ko, ako inumdum, nag-alsa ko bugat, or naalsa na ko kisa ito ko na basa, wahi kang effect. O tungodan na, sa katong adlaw is, kabantay ko, akong kamot, sakit na kay tanan ilihok. Sakit sa ilihok in the sense nga, even mukupot lang, or ilihok lang sakit. O tanang body, napiktuhan gyud. But amazingly, as I observe, ang wana kong kamot, mutabang gyud directly. So even though, ang akong kamot nga tuo, may mukupot, or muagak siya, ana. Or most of the time, ang wa mo inigamit nako. So, nga naman, makita na to, in spite nga ang usa may masakitan, pero ang usar may una ko, maura may mo communicate nga kinahanglan tabang. Amen? So, mausa ni siya ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo, usab sa kalawas o tong ulo si Kristo. Usab sa tong ulo. Amen? So, ang matag usa, kung connected kita sa ulo, di na ta kinahanglang mutan-aw kung unsay kinahanglang tabangan. Kundi mo initiate na ta sa matag usa. Because usara ta ka ulo. Kung naay nasakitan, kinahanglang itabang, mo na nga, usa sa mga butang is angay din na to mulihok din ta. Because sa masatong gikanta ganina, we are one body. Amen? So, mo ni nga, dini sa lawas ni Kristo, importante kaysa ng isip Kristohanon na nasayod ka sa imong spirituhanong gasa. Kaya kung musugot ka sa madi, kung Kristohanon ka, kibaw jud ka na kay gasa. O kibaw ka, asa ka makatabang sa lawas ni Kristo. Mo na nga, as Christians, we need to understand, sa diyang na born again ta, na tao ta pag-usab sa balang spirito, na nadyo kay gasa. Mo na siya nga part na gyud siya, og it's important to us sa matag-usa na to, nga nasayod ta unsa atong spirito nung gasa para makibaw ta unsa pag-function sa lawas ni Kristo. Tanawa ko nimong lawas, na ba na puro ba na kamot, puro ba na tiil. Di ba puro ba na mata? O God, so makita na to, dili gyud. So nagyud gibahin bahin sa gasa sa Dios. So we need to understand Christ is our head. Siya atong ulo o kita ang tanan kung ni-connect lang gyud ta, actually mo function rig ta directly according to the measure of Christ's gift. So morning karon is morning ako sa ning gift part to kay it's important kasi tanan nga masabtan nato unsay papel nato, duties and responsibilities sa simbahan. Giluwas ka para gyud na mo function ka sa lawas ni Kristo. So morning kadaghanan magud nato is wa ako kibaw unsa akong gift pastor. Listen to this. There are different between talent and gift. Ang talent sa pagtao na magtagaan kag talent. Maniha ka ng instrument, sa panadiha. How do you know nga gift na? Mo disciple kag tao. Ganahan ka mo pasa sa imong gift. Ganahan ka mo matuto. Kaya kung talent ra na, it means wa kay desire nga imo nang ipasa. Kakaon na most difference sa talent o gift. So, muna nga, we need to understand, you and I, kung believers jud ka, na jud kay gift. So, kung believer jud ka. So, muna nga, I want you to stand up and let's read Ephesians 4, 7 to 10. Ako maning siya nga passage, pero mo springboard ko sa laing verse nga cross-reference ani, para lang ma-exert na ko, maduot more na ko, para ang matagusan to, nasayod tang unsay papel na to, and responsibilities. Sa akong basahon sa verse 7, dini, apan ang grasya gihatag ngadto sa matag usa kanato sumala sa sukod sa gasa nga gikan ni Kristo. Busa kini gingon sa pagsaka niya sa kitasa nagdala siya og panon sa mga binihag ug ngadto sa mga tawo siya naghatag og mga gasa
sa pag-ingon, pagsaka niya, unsa may ilang lain-laing ipasabot nini, kundili siya, nga siya na naog usab ngadto sa mga kinauban nga bahin. Kinaubsan nga bahin sa yuta. Verse 10, siya nga nanaog, siya usab ang misaka sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron mapuno niya ang tanang mga butang. Magampo kita. Among langit ng Amahan, salamat Lord, it's by grace alone. Salamat Lord, nga sa grasya lamang minaluwas. Wa gyud bisan gamay nga naamot Ginoo sa among kaluwasan. Busa Lord, na matagusan na mo pasabta gyud mi sa grasya Lord. Lord, nga ang grasya nga dili mi angayan, natagaan mi nga dili angayan. Lord, we always, Lord, kanunay mi nga muihap, kanunay mi mangwinta sa unsa may dili angayan nga mong natagaan Ginoo. But we need to understand Lord, we as sinful as we are, we don't deserve what we have right now Ginoo. This is all by grace, Ginoo. Even our salvation, O God, is by grace, O God. Manang salamat kay Lord. Himuan ni Lord nga among pagpanabot ani para Lord makasukli mi nga pasalamaton mi in spite of all these things, Ginoo God. Salamat Ginoo dalaygon ka. Sa ngalan ni Jesus ang Diyos manunubos. Amen. Amen. Malingkod ta palihog. So one of the things nga sama sa gingon nga ganina is ako ning gigamit nga passage so that atong masabtan gyud nga to be belong in the body of Christ, nasa kasapundok sa lawas ni Kristo, blessing kena. Kibaw ba mo? Blessing kena. That's the reason why sa diyang gidawat mo si Kristo Lord and Savior, wa ka malangit dayon, matay. Kaya nga naman, ganahan sa ang Ginoo nga mahimo kang blessing pud sa lawas ni Kristo. Each of one here is a blesser. Og we need to understand, ikaw ug ako as magtotoo, you have duties and responsibilities. Dili para maluwas ka, kundi mo na tong obedience kay tungod kay luwas na ka. So, mo ni nga sa mga butang nga ako ning gi-reinforce because para masabta na to more nga ang isig ka magtotoo na agyud tay sa tong paglakaw na agyud tay papel. Ina man tupad na agyud kay papel sa simbahan ni Kristo. Dili papel nga papel ha. Papel kay na agyud kay function na kay role. Sa kwan. So, I have 3 points. But ako lang gi-call question. But, ako lang yung gi-kwan based sa kaninga passage. But most is kadaganan is kwan niya. So, kinsa man ang makalakaw gyud sa gasa sa Dios. Kinsa man ning magkinabuhi o sa gasa, base sa gasa sa Dios. Number 1 is, point 1 ako sa recipient. Sorry kayo, okay ba sa ibig sa recipient? So, ha? Ang nakadawat. English mo yung pastor, di ba? Recipient. We need to understand. Klarohon na to kay maybe mo-question tang bito dugay na mo nga Kristo, Christian po mo koy gasa. Okay, we need to understand katong nakadawat is katong yung ni-believe ni Jesus Christ as Lord and Savior. Muning klarohon ni nako. Each one of us ang matag-usa nato is beneficiary of Christ's grace. Mo nang point 1. Manang maybe, question ta, dugay na akong Kristohanon, pero wa man ko'y papel lagi sibahan. There's something wrong ni mo. Maybe di pa ka Christian. O pa kadawat sa grasya sa Diyos. Diba? Attendee lang ka. Kadua nga punto. Why we need to walk? Kung anong kinanglan man atong kinabuhi, ang atong gasa, diha ni Kristo. Mo niyang point 2, reason, mo niyang rason. Alang sa kayuhan sa tanan. Diba? Recipient, reason. Muna alang sa reason for common good. 1 Corinthians 12:7. Ako ni nasulti last Sunday. Pero ako pa ni-expound ini. Og asan man nato ni ma-apply ang gasa nato? Agto sa government or sa mall? Agto sa buwangan? Asa man? Pamadlong dito, tamparuson ka. Ay kubuti, naon ka. Asa man? Of course, sa simbahan. So, mo na itong role and duties. Maning papel na ito nga mo function yun ta sa lawas ni Kristo. Recipient, reason, and role. So, tulo ka arba sa English pa, sa Cebuano, kamo nalay pag Cebuano. So, last Sunday, di mo ako iniwali din nila Sunday si Jude man. So nasayod ta nga, above ani nga passages, verses 1 to 6 is about the unity of the body of Christ. Nga, nagkahiusa yun ta sa lawas ni Kristo. There are sevenfold nga one diha.
Di ba? One baptism, one Lord, one faith, one Father, one body. Amen? So sa three atong foundation is ang 4, 6 because of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's our foundation. That is why we are one. Di ba? Ya din ni sa 7 gi-distribute sa Ginoo atong gift. Mana each one of us. Sa una is all karon ang matag usa. So kani atong panaghiusa o kani ang gasa na to di ni makahimog bahin-bahin. Dapat mo ni dala na tog panaghiusa. Kaya atong matag gasa magamit man sa matag usa. We need each other. Amen. So mo ni nga tungod sa tong gasa gihatag sa Ginoo is para mapabilin tang united diha sa simbahan ni Kristo. Dili para mag-indigay, magpasikatay nga mas gifted pa ko, ingana mo na nitabos Corinthians. But we need to understand, ang paghatag ni Kristo sa gasa sa lawas dyan ni Kristo, we need to understand, di lamang limited sa mga special nga mga katauhan, sa mga pastor, sa worship leader, sa panadihang akuan, kundi ang matag-usa. Amen? Ingnan tupad matag-usa. So, mo ni ang verse 11. So, next Sunday, ako ni Kristiana. So, ang matag-usa na to, dapat kasabot gyud. Even si Paul, kasabot siya nga, siya is, nagrasyahan ba siya sa gasa nga nahimo siyang apostles of the Gentiles. Dili na iyaha. So, sa atong pagkahinuusa diya sa lawas ni Kristo, even though nagkalaylain ta, pero, listen to this, usata. O sa atong pagkausa, natay laylain nga gasa. The same with the Trinity. One God, distinct in role. 3 person. Di ba? Usa ka Ginoo, pero laylahi silang papel. Amen? O tulupod sila ka personas. Mao na atong gituhuan, kay mao na gitudlo sa Bible from Genesis hangtod sa Revelation. So, muna nga ang grasya, gihatag ka nato para natay abilidad nga makapangalagad sa diha sa simbahan. So, that's the reason why last Sunday, di ba? Giun sa ni pagkuan iya ning gi-sacrifice yang bugtong anak para matagaan lang yung grasya. Amen? Nga pigilang ana iyang gibuntog ang kamatayon og niani siya sa kalibutan through siyang kamatayon mo nang valuable kay atong grasya kay si Kristo nagkakamatay og siya nabanhaw na para ma-deliver niya ang grasya dinhi ang gasa nato. Mo na niingon sa John 14 or John 16 sa chapter nga it's better nga moadto siya sa amahan para mapadana ko ang helper which is the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit naagi sa sud kay kung si Kristo sige sig tudlo wa gyud makahimo sa unsay gibuhat ni Kristo. Kailangan musud gyud nato ang Balang Espiritu para makahimo gyud ta kung unsay gibuhat ni Kristo. Mas labaw pa. Kung basahon nimo ang Bible when Peter ni preach siya kausa 3,000, 5,000 ang ni born again. Si Jesus Christ for 3 years wa gyud tay napay-usa nalaga si Judas. So even in spite na we can do things beyond nga gibuhat ni Kristo, which is true gyud. Nahitabo gyud. Mo na nga even ang iyang apostles o iyang disciples mo na natukod gyud ang simbahan. But we need to understand dili tanang mga magtuto is pareha tagasa. Di ba? Mo na nga tagaan ta grasya o gasa sa Dios according ra gyud sa iyahang measure. Di ba? So mo na dito ingon nga, kung gitagaan po gasa sa Ginoo nga na makabuhat jud ko ani tanan. Ang Ginoo no tungpos nginlan. Di siya ingana kay because it is ultimately due to Christ's sovereign distribution. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga mao na imuhang kuan. Di ba? Mo nang sangtangon ta ng mindset or mukuanta nga kung gipunan pa niyang gasa nako makabuhat pa ko more than mapastor ra ta ako. Puli ta kay puli na ko. Di ba? So every believers nagitay allocation nga gasa. Nga kani nga grasya is para ministry ni nato nga ma-accomplish unsay katuyuan sa Ginoo nimo ug nako sa simbahan. Amen? So, man siya ang point 1. So, recipient. Ako ning klarohon. Kaya because, kadaghanan na to is, dugay na ko, pastor, wa mo kibaw sa kong gasa. Or, kanang, kibaw ko sa kong gasa, pero,
Wa man din sa simbahan. Uyawa noy. Di ba, mani nga, sa verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. So, ang makadawat sa gasa sa Diyos is kato lamang magtuto. Katong nidawat ni Jesus Christ, Lord and Savior siyang kinabuhi. Kato lamang nga nagi personal relationship ni Christ. Kato lamang nga nisalig ni Kristo alang siyang kaluwasan. Nga di wa na mo salig siyang relihiyon, wa mo salig siyang gibuhat, wa mo salig sa tanan. Kundi nisalig lang sa gibuhat ni Kristo dito sa cross 2,000 na katuigan, enough na para mabayaran tong sala. Mao lamang ni ang makadawat nga gasa. That is why sa nagkanta nga team to grace upon grace. Grace is a one word sa masang giwingon gospel, good news. Ang grace is freely given. Mana nga, gitagaan ka nga di ka ngayon. Listen to this. If we do not understand unsay meaning sa grace, we are ungrateful every day. Kiba mo, every day, gitreat ta sa Ginoo better that we deserve. We're sinners. Anong bayad sa sala, kamatayon. And yet, every day, nakahanggap taghangin, natay gipuyan, nakatugta, everything, nakakaunta. Pero kadaghanan nato, we cannot see the graciousness of God. Sige gabutag, pangutan kaning panulusok sa Ginoo. Remember, if God wants us to kill us, pat yun, impyerno na gitag, wanas Kristo. Muna, understand the grace of God. Kung unsa may naani mo karon, you don't deserve what you have. Even right now, nga nagtapok ta, we don't deserve. Kung adto mo sa China, sa Afghan, nagtago-tago sila mag-service. Pero kung kibaw mo unsay treatment na, grasya ba gyapon mi, kay naka-service gyapon mi. That's how they understand. Because they don't deserve nga mo worship sa Ginoo. Muning kalanglan masabtan din ning grasya, especially itong kaluwasan. Kay kanang grasya gibayran na sa nahimiling dugo ni Kristo dito sa cross. Mo nang kanang grasyaha nga di ta ngayon maangkan kay because nagiula nga anak sa Dios nga Ginoo nga nahimong tao way sala nga giuhaw gigutom nagantos pero way sala nagpanganak sa kalibutan nga anak og pobre gilangsang sa cross nagantos para sa imong nako nga sala pero makita mo nagpakamatay alang ikaw ako para maluwas nga dili angayan unta magantos. Even ang kauhaw kagutom ni Kristo di siya angayan kay ngano man wa siya'y sala. That's the original design sa Ginoo sa Garden of Eden. Di ka panington sa makaron, iinit kayo. Mo na'y design. And yet, everything that we have, kung nag-agi ang bugtong anak niya nga way sala, how much more kita? But amazingly, ikaw gako giluwas. Amen? Mo na ang sad thing lang. We always question ang Ginoo, ngano kaha nga ang yawa anong gialaw kas Ginoo ang yawa nga matintal ang tao? Ngano ka nga gipakasalas Ginoo ang tao dito sa yawa? Pangutanan nimo is nganong ikaw ako giluwas sa Ginoo kay bisang impierno pa ta Ginoo ra gyapon siya, way mausab niya. Kabanday mo, kung musugod kita sa question sa tao, sayop gitong question. Sugod question sa Ginoo. Ngano mang gipadapay ang bugtong anak? Nganong gihigugma ta sa Dios ikaw gako nga di ta ngayon yung gugmaon. Kay kaaway ta. And yet His only Son may gihatag kaniya. Start with that kind of understanding kay even kung ikaw dugay na kang believers, you do not understand nganong higugma nimong Ginoo. Kay even now anti nga believer ta makasasala lang gyapon ta. Kung buto na naon. Ungrateful gyapon ta. Gingna na ta kibaw na ta natay balang spirito, konbikto ta mo ni buhata, di gyapon ta mosunod sa spirito, mubuhat gyapon tang ato ang unsay gusto sa unod. Yang worst is ang yawa may pasanginlan. Listen to this. Niapil lang yawa kung gibalik-balik na nimong sala. But first mong sin, imuha ng sala. Mao ni kung sayop tag theology sa sala o sa tao. When we think man good human man good na ay maayo sa tao. Why maayo sa tao? Ningon si Pablo sa Romans 7:18. There's nothing good that dwells in man. Do you think that you are good? That is why the rich young ruler, good teacher, what should I do to inherit eternal life? What did Jesus reply? Why do you call me good? There's only one good, God. There's no good in us. No one is righteous, not everyone. Di ba mo nagiwali ni Jude last Sunday? The total depravity of man affected yun ta diha sa
atong pagkamakasala. So, if you understand nga atong spirituhanong gasa, kung makita nato ang kaluwasan libre, so atong pagpangalagad sa Ginoo sa matag usa, unsa man, libre, dili siya burdensome. Di siya kapoy. Di siya laay. Amen? Kung dili mo dasig, kung dili ka nang malipayon ta. Hi sister, hi brother, kumusta? Gilang mabot ako diharon. So wala nga, mo-function kita automatically sa body of Christ. There's no need na nimo nga, if you understand the gospel, if you understand the grace of God, it's libre. So, kung ang kaluwasan, wa kay gibuhat, mo sa natong pangpangalagad, wa sad tay gibuhat. Kunuhay nga make tag efforts atong nahuna, kundi automatic because of the Holy Spirit. In other sense nga understanding na to. But it's recipient rata sa power sa balang spirito, pero sa atong pag-apply sa mata, it's active nang ikaw na nanibuhat. So, mo nang how do you know it's a gift? You are malipayon jud ka sa imong pagpangalagad. Bisag galisod ka, bisag kawad-o nimo, malipayon gyapon ka. Mo na usa ka butang gyud nga. So, mo nang akong balikon, ang nakadawat gyud sa gasa sa Dios is kato lamang na ay personal relationship of Jesus Christ. Muna, it's time to examine our hearts. Kung dugay na tang Kristohano niya, wag yapon ta involved sa body of Christ. What am engage, muna nga, what ay gasa. Maybe because wapay balang spirito. So, muna nga, yeah. So, wa mo okay ba? So, pag-discover si mong gasa, kung wasag ka sig-appeal sa simbahan. Di ba? Di yun na ma-develop imong gasa kung ka sa simbahan. So, muna matag usa, inay mo tupad, matag usa. So, kinsa ang maglakaw sa krasya sa Ginoo? Matag usa, one by one, na espirituhanong gasa. So, gi-emphasize Ginoo, gi-stress Ginoo ni Pablo nga, ang matag usa gyud nga makadawat gayud og gasa. Mo nang ikaw ako, naagyud tay panagiusa sa matag usa, kay ikaw ako natay gasa. Amen? Mo ni ang maka-unite na to. So, mo ni nga within sa itong pagkanahiusa sa lawas ni Kristo, ang matag membro, nagkalain-lain ta o pagpangalagad sa Dios. Nagkalain-lain ta o pagsilbi sa pagpangalagad sa Dios. Isip nga ni function ta sa lawas ni Kristo. Listen to this. We have kanang gift yun. Pastor, mo okay ba sa akong gift? I want you to go to Romans 12:6-8. Di magani exhausted, but ako lang ni ihatag lang kani nga gihatag nga mga gift. Romans 12:6 og Romans 12:6 og kay nabatunan manato ang espirituhanong mga hiyas, mana spiritual gift, mana hiyas nga nagkailain-lain sumala sa grasya nga gihatag kanato, kinahanglan nga gamiton nato kini. Kung propesiya sumala sa gidakon sa pagtuo, kung pagalagad diha sa pagpangalagad, ang nagtudlo diha sa iyang pagpanudlo, ang magmaymay sa iyang pagmaymay, ang nagamot diha sa pagkamadagayaon, ang nangulo diha sa kadasig, ang naghimo og mga buhat sa kaluy diha sa kasaya or kalipay. Morning Constitution Cebuano, kalipay, joy, o kanang kaluoy. So, makita nimo is, ang abilidad nga makapangalagad ta sa matag usa sa simbahan tungod sa grasya sa Dios. Listen to this, si Kristo nabanhaw na, pero matagaan tag grasya. So, ang grasya, kung makita tani, is atong makuha di na siya salvation, but as parts to salvation, is mao ni atong gift nga mapadayag yun. Mana nga, kitang matag magtotoo is naagyod tayo nagkalaylain nga amot sa lawas ni Kristo. Muning ang word measure sa isa, balik tayo sa Ephesians 4. Ang word measure sa 7 pa is sukod. Diba? Mga ni sa Cebuano, sukod. Means basis for determining what is enough or what is fair. Mga ni sa Greek word meaning. Nga kaning measure is mo ning basihan nga sakto ra gyud ang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo. Ang Ginoo nagkuwang
og di sa inyo nga unfair ang gasa ang gihatag sa Ginoo. Lord, unfair mo ang gihatag na kong gasa, Lord, kay naroon ko CR, tiglimpyo. Ganahan ko, Lord, sa palpit ako. Ang pangutan na masayop din Ginoo. Di ba? Ya kumayon ko sa palpit, yung gihatag ang gasa mo para CR na yun. Ang payment mo iwali, abot na yun sa unsay mo na discover siya. Di ba tayo? So, kita ni mo, snagi ability, each one of us is according to the measure. Enough yun na. Amen? Di ba? So, ay asad ipa nga, ay di na ko kaya, Lord. No, makaya na ni mo. Somewhere na other, kita mong magbuot, manggod. Mana, according to his faith. Maning word measure sa Greek. Nga, ang matag-usa na to, nagyutay, gitagaan nga, enough na gyud na. So, one of the things nga ako na-learn, ang gift sa Ginoo, i-develop niya. Hinay-hinay. Start jud ka sa ubos. Ayog pangandoy og ditsug taas. Diba? Kaya nga naman, ang Ginoo is i-train man ka unsa ka kamatinud-anon sa gamay. Kamantay mo sa 3 talents, ay sa tong talents, nay 5, nay 3, nay 1. Mo tong pangutang nganong ganing last nganong 1 naman. Ya sa 1 wa pa gyud siya mamunga. Kuya ko nung usap ay mong gift, di juga munga. So, mana nga, it's enough magyud nga gift nga ang ito may 1. So, nagkalaylay gasa. Nga ato so 1 Corinthians 12, now there are varieties of gifts but the same Spirit. So listen to this. Whatever we do, only one atong source is Spirito. Amen? So the same parents, laylahi man ta og gift, laylahi man tag ministry, laylahi man tag pagpangalagad, pero usabay source na to. Mao nang di ta makapanghambog nga maayo pa kunimo. Amen? Mao nang di ta makapanghambog nga mas nindot niya among pundok. Mao nang di ta makapanghambog nga mag-indigay ta sa matag usa kay nga naman we have the same source, Spirit of God. One Spirit, that is why kung usa ka source na to, sa to pa di gyud ta magbangga, di gyud ta mag-conflict because ang Spirit usara. Di ba He is the God of order. Kung nagikasamok, di na ang Ginoo, kita na. Morning, we need to understand, even though nagkalaylain tag gift, naglaylain ta og unsa man ang gasa nato, nagkalaylain tag dagway, pero naiusa gyapon ta tungod sa gasa ni Kristo. We need to understand kay ang Espiritu mo na ang mo energize atong pagkanahiusa ug mao sa na mo enable nga malig-on ang lawas ni Kristo. Ang Espiritu sa Dios. That is why di ta manghambog. Di ta musulti nga mas labaw pa ko nimo. Kaya nga naman, nakaprophecy ko or nakahil ko or anything nga unsay gift nimo. Mas labaw ko nimo kay pag akong Bible study nagadaghan, akong simbahan nagadaghan. Pero way tinuod apil ang pastor, nag-rapture, may bilin tanan. Di ba? Sumuna nga in Romans 12:3 ninyo siya, for through the grace given to me, I say to watch among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think as to have sound thinking as God has allotted to each a measure of faith. So di ta mo na nga mas gamhanan na ta. Manay uban mangihap. Hilabti na akong simbahan. Kuyawa na imuha ng simbahan. Mo nang di ko pawali bisag kinsa ni. Kuyawa na. Ang importante nga person sa simbahan, dili pastor, si Kristo. Muna ay mong tanaw og tao. Magtanaw, usa ka ng walkabout sa theology, mingon siya, ganahan ko ang pastor na magsigwali para makabuild up relationship. Ani siya? Kung wak may relasyon ni Kristo, di ko mabuild up to relationship. So kung saan ba na, look at our family. Narito sa kabalay. Itong unbeliever, kung unbelieving family, na build up ang relasyon sa family, kung why Kristo? Wa. So, mo na sa importante, si Christ mo itong source sa ito ang relationship. So, mo na nga, and every duties sa member sa church, mo nang ato ganang lahiyan nga manghambog ta, kanang mas labaw pa ta, kaya nga naman, ang matagasa nga gihatag sa Dios sa matag usa is igo ra gyud nga mo function kang makahelp ka sa matag usa sa lawas ni Kristo. So, ang ato yung saktong pagpanabot is pagpaob sanay. Listen to this. So kung sa pagkaka-grounded sa doctrinal, theological, sa panang wisdom ni mo diha,
Sa kung sa pagkakadasig, mga lagad sa Dios nga even nagtuon na mong singot ug dugo alang lang to serve God. Listen to this. Sa kung sa pagkaka-productive. Wa gyud tay katungog ng mga hambog nga kita na. As Paul said in 1 Corinthians 15:10, di ba? Ningon siya, kung siya patanawon sa tanang apostol, mas daghan kong na-open nga church. Kung siya pa'y pasultihon, patanawon. But ningon si Paul, verse 10, I am who I am because of the grace of God. Timani na, grasya rin tanan. Nga di ta ngayon gamiton, di ta ngayon tagaan po gasa. Kaya listen to this, bisagwa ta magpadayon ng simbahan sa Ginoo. Bisagwa ko din na magpadayon nga pastor. Di na kinit, maybe kordapyo na pangan. Papadayon niya po yung simbahan. Muna, ay dyan na ingon nga, indispensable kita nga kung wa ko, di ni mapadayon simbahan. Kung wa ko, magyagaw nilang praise and worship. As if nga, kita may need. Listen to this, ang Ginoo ning lang na to. Muna itimani. Kay bisagwa ta, padayon niya po niyang simbahan. Mugamit mo siya glaing tao. So, muna higala, gamita imong gasa. Listen to this, imong gasa, dili para imuha. Imong gasa is para pangalagad sa uban. Yun ang tupad, imong gasa para dili imuha. Ang saman, para sa pagpangalagad sa uban. So that is why, di ba, lain man tagasa, wala sa niya akong yung gadasig nyo, give your all. Ihatag tanan. Muna nga, yes, maura man na imong gasa, kay kadaghanan na to is, mangihapta nga, di manin ako kaya, kaniya pa man akong makaya. Listen, there are two kinds of people. Naiuban nga mahimo, naiuban di kay himo. But mo lang niya akong encourage nyo, buhatan na, uihatag tanan imong kaugalingon alang sa Ginoo. Amen? Gamita na kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Di kay ikay mo ihap na ay di na nako kaya, manghatag og kag trucks di nimo kaya. Kaya naman, hinit kay pastor. Listen to this. The words of agony. 6 hours walay relief si Kristo sa cross. Mo to'y nakapa-open na pud nako understanding. We don't deserve to treat us better sa atong pagkamakasala. Wa siya relief even a single second sa iyang paganto sa cross for 6 hours. That is why He had the right to demand us whatever we do for the sake of His glory. Daghang itag rason, di ko kibawa ani. So mo na nga, ang grasya gihatag yun ni Apostle Paul. Sama ni Pablo, kay siya nga, kaning mga pag-ministry sa hintil, gasa ra yun eh. O kaning nga gasa, gihatag ni sa matag-usa nga Kristohanon para mabinipisyohan ng tibok lawas. Amen? So, ikaw, kung Kristohanon jud ka, nakadawat jud ka gasa, base sa sukod sa gihatag nga grasya sa Dios. Listen to this. Nya kung wa ka, there's something wrong ana. So, muna pangutana, nadawat ba nimo ang gasa sa espirituhanon? Kay, kung believer ka, nadawat gyud nimo. Kung wala pa, I encourage you surrender your life to Christ. Kay di lang gasa imong kaluwasan. Wa ka kadibaw diya, inigawas mo maligsan ka diya. Simbak ko, pastor. Madag simbak ko. Muna siya, kung time gyud nato, make sure gyud sa imong kaluwasan. Ayaw unya-unya wa ka na sayod. That is why yan ang gidupa, 2,000 katuigan yang kamot para ikaw ako mabayran ang sala. Ang imuha lang yun, imo itugyan imong kinabuhi ni Kristo ug saligi siya. Kay mao na importante nimo. Kay nga imo siyang dawaton as personal Lord and Savior in your life. Ug buhata karon, so Domingo lang pastor, kay napagibuhaton karon sa nagsala. Ayaw in town, hangyo in town ko nimo. Seriously, surrender your life to Christ and accept Him as Lord and Savior. So katong lingon nga, nanako pastor, gidawat na nako. So, imo bang gigamit imong gasa sa lawat ni Kristo? Maybe naiuban nga, wa ko kibaw pastor, but sa akong gasa. Nako suggestion, di ba mo? Ani mong sayo, o pag-ampo mo,
unsa may magagamit matabang nimo. Or na kay sister or brother, how can I pray for you? Ana siya, musayuta dinhi para ma-discover sa dimong gift or ma-attend mong prayer meeting, Bible study, para ma-discover mong gift. Kung asa kang mulingkod agto ba sa inyo, di ka ma-discover mong gift. Kung sa'yo ma-discover gift nimo sa inyo, ha? Mabagas naong. Sa panghugas plato, di na nagpamhugas. Lahi na gift. This gift. Di ba? So, mo na nga, mo suggest ko, so that you can discover your gift. So, it's a common, nga, as believer, we need to develop good day by day. Not a big thing. Just go here early. Or Saturday, manglimpyo, manghatag baron mong tracts, anything. Gilang ko na. So, nganong kinahanglan man nga ato ni ikinabuhi ang gasa nga spiritual gift na to. Muni ang rason, alang sa kayuhan sa tanan. Inam tupad, alang sa kayuhan sa tanan. So, in 1 Corinthians 12:7, muni siya, but to each one is given the manifestation spirit of the common good. Alang sa kayon siya. Kabantay, magabalik-balik po. Spiritual gift nga isulti ni Paul sa matag churches, Romans, Corinthians, 1 Peter, Ephesians, na gina each one. Matag usa. Di gina siya corporate. Muna, hindi kayo mingon nga, ikaw lang dito, ikalida sa akong gift. Bawaan pa, di na ako imuwali, di ko mawali siya. Di ba? Kundi each one na matag usa, balik-balik yun Laylahi man tag dagway, laylahi man tag nga klase nga tao, laylahi tag personality, pero makita na to, as a believer, we have the same function. Amen? Alang sa kayuhan sa tanan. Inay-inay namin tupad, alang sa kayuhan. Atubang nga gyud, alang sa kayuhan sa tanan. Amen? So in 1 Corinthians 12:7, kung maadto mo, ayaw ni ko kaning word given. Gibalik ang given. Grace gyapon ni. It means kani nga gasa nga libre nga atong nadawat, di nimo paningkamutan, di nimo haguan. Di nimo pangitaon. Gihatag man. Amen? Gihatag. Kasabot mo hatag? Dawaton. Di ba? So man siya, it is amazing grace because kaning pag-given is a passive voice, which is recipient rata, mga mo divine nga hatag gikan si Dios. Mo ni nga usa sa mga butang nga imog yung makatunan nga ang kani nga gasa is gihatag ma-discover ni siya. Imo ning madawat. For example, sa di pa ko pastor bago po ang Christian sa naga kong simbahan. Ibalik na po sa naga ni istorya, di ba tayo? Afternoon. So, sayo mami dito kay magsimba mi morning. Mani siya nga, usa sa example, not because I boast myself, wapaw kibaw sa ako ibutang si Ginoo. Pero pag abot ako dito, mag-pray ko, Lord, sama akong buhaton. Ako may buhaton. Gayang sila akong wife, Sunday school teacher man, mag-prepare sila, busy kayo. Kung mag-pray ka, yung mga ikas Ginoo, pakit-on ka, ay mga bata, sipat kayo, palinyahon ako. Ako'y tigbantay, linya. Ingana siya, kung mangayo lang juga sa Ginoo, service lagi. Gadaghanan to, lahi naman itong desire, ganahan ko na ako sa tubangan, pag makita akong kilay, akong riban. Lahing motive naman na. Service taon na. Anitas pinakaubos. Ayaw pangandoy sa taas ditso. Di ba? Mani nga, tawag ni bantay, linyas mga bata, and suddenly, after, feeding man dito, kadahuman service. Daw yung kaldiro, yung may malsa. Kibaw ka ang kuha dito is kahoy-kahoy biya. Kanang kuhan. So, mana nga, kana ako tigtakus. Wa, dyan ko gadaho magpastor ko. Ug wa, gina sa akong vocabulary nga, pastor ka, nagtrabaho pa man ko ato sa una. So, makita ni mo, kung mag-start ang ka, mo pray lang yung ka, mo na sani. How do you use gift? If you faithful sa gamay, faithful yung ka sa dako. Muna, ang gift is di siya gana-gana based sa imong convenient way. It's as intentional. Nga ikaw gini action because of the Holy Spirit. Dili mo ha. So, kana siya nga, ang gift God is given na siya. Ang pangutana is, nangita ba ka o nangutana ba ka? Sige, nana. Munang, di na nimo pangitaon. Ang imong magiging is, mag-pray ka, Lord, sa asa man ko makahelp sa body of Christ.
Amen? Nya kung makita mo malipayon ka, mao na siya, mo affirm ang pastor ug mga believer. Yang kuya, siya pa yung tambag sa pastor. Pag di ni mo ako pastor, lahi ako Sige, ikaw lang. Di ba? So, unsa may mo ha? Bag ako'y mapuli ni mo. Praise God, kumano siya. Anyway, tayo. So, listen to this. Gihatag ni is clearly good is kung gihatag ni nga gasa, ang effect ani di juga ka di. Amen? Kisa may di mo ganahan sa gasa bi. Di ba ganahan kita? Bisa ko kita tagay ganahan kita sa mo gihatag. Mamo ni siya nga di juga ka refuse, madawat gani nimo. Kiba mo unsay ma-refuse ni mani? Dili nimo ma-apply. Dili nimo ma-exercise. Kaya nga naman, puno kay ka sa mong self. Kung puno kay ka sa self, ma-misuse ni mong gift. Kung may ka manulti, may ka mang share, lahi na mong i-share. About na 5-6. Yung madani, gibiyan ni mong tao. So, mo na siya, kuya, may understand nga, di ni mo ma-refuse, but the same time, ang kuha di ni mo ma-gamit. Mo na nga, ang metabuan ni, ma-misuse ni mo, nga, kani nga, gasa. And the end, dili mabinipisyuhan ang lawas ni Kristo. Ma-disable ang lawas ni Kristo. Mahimo siyang person with disability. So, listen to this. In 1 Corinthians 12:7, but to each one is given the manifestation of the Spirit. The word manifestation in the Greek is bringing to light, making clear, or making visible or observable. It means indicating existence. So sa imong pag-apply sa imong spiritual gift, klaro jud kayo nga luwas jud ka kay na kay balang spirito. Amen? Kay may manifestation man, mapadayag. Dayag kayo ang kaluwasan nimo in the context, it means nga na jud kay gift. Kaya kung na kay gift, luwas jud ka. Kaya nga naman, pinaagi sa imong pagpangalagad sa Dios sa matagusa nga gift ka, it means na jud kay balang spirito. Nya kung wa jud ka na, wa ko kibaw nimo. Wa jud kay balang spirito. Listen to this, brethren. This is one of the things nga evidence nga ang pagtutuog yun, ang matagusa na yun tay aktibidades nga mailhan yun nga natay balang spirito. Mo na nga, I don't want you to give you a false hope of salvation. Kaya a spiritual person, kung ang luwas nga tao, naadyo kay gasa mo function jud ka. Labi na dugay na kay kasimbahan. Naadyo na mo function jud ka. Either prayer, follow up, kumusta, anything. Di may nga dagko ikang buhaton, nga muluto kag biko, binignit di sa namawasat. Pwede sa nga na, kumuhatag ka for me, di ba tayo? So, listen to this. Nagigay evidence good, mapadayag good, imong gasa. Maniging din sa kan manifestation. So, amazingly, intriguing kay we need to understand, ang spirito di ba makita. Kakita kay mong spirito, kuyawan na to, anada. But, unsay makita na to, ato ang gawi diya sa simbahan. Diya mapadayag ang spirito na to, the way we serve God. How? To serve one another. So, mo ni ang supernatural effects nga ang ato ang spiritual gifts is evidence of clearly observable sa ato ang kaluwasan. So, mo na nga, nexist gyud ang si Kristo sa tong life. Nexist gyud tong kaluwasan. Sa diyang mo serve ta sa Ginoo. For what purpose? For the common good. Ingnan to pad alang sa kayuhan sa tanan. Mayong alang sa kayuhan sa tanan, dili ka manglibak, manaot ha? Kapan lahi-lahi ba yung kayuhan kung pa mo na born again? Kay mo na yung hobby, manaot, manglibak. Mo na siya nga di na siya gasad. Gasa na sa yawa, di na sa Ginoo. But you need to understand, di na natong lifestyle, kanya ato mo natong lifestyle. Pero karon as believer, dili na. Yes, makasalamat ta, pero di na magpadayon. So, alang man sa kayuhan sa tanan. Amen? So, in 1 Corinthians 12:8-10, ako ni basahon, ato ta, 1 Corinthians 12:8-10. So, din nilang gisulti ni Paul, nga
Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinagi sa espiritu o ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mausang nga espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinagi sa maura nga espiritu, ngadto sa usa gihatag ang mga gasa sa pag-ayo sa mga masakiton pinagi sa maura nga espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimo og mga milagro o ngadto sa usa pagpropesiya o ngadto sa usa katakos o pag-ila sa nagkalain-laing espiritu o ngadto sa usa nagkalain-laing pinulungan o ngadto sa usa ang paghubad sa mga pinunan. So, kisay source? Espiritu. So, lahi-lahi gyud ta gifts. Para asa man kaayuhan. So, common good sa Greek word ani is bring together. Mani sa English lang, bring together, which is the body of Christ. Yeah, which is, ang meaning pag yun is, mudala gayud og prophet sa matag usa. It means blessing sa matag usa. Morning common good. Munang ikaw gako, blesser ka sa matag usa. Di kay mani ko, para mapanay, yes, it is true, mapapalalingin na naman tayo din, especially the word of God, atong kwan, but we need to understand, we came here to bless our brethren. Amen? Mo nang usbo na itong mind, i-renew atong mind, nga as we gather here, Lord, kitsa man akong i-bless ka, Lord, musayo ko, Lord, kay basin si Kuan, bito, nakabantay ko, na si gibugat to, na ako itong pangutanon. Si Kuan, si akong sister, wala mo tumusimba pag alas Sunday, maybe katultol ko sila, ako siya agtuon. Be a blesser. Di kita makunahon na anak, kaya nga naman, napuno atong unahuna sa Sigig Scrolls Facebook. Mas updated pa taon silang hitabo ni Daniel o ni Catherine. Ama na day, sabi day. So, makita na to is, we need to understand, we need to think about the kingdom of God. Kaya after all, you and I are blessers sa Ginoo. Mapanalanginan ang matagusan na to. Amen? So, mo nang look out, pangita, in another way. Kaya atong panagkalaylain is makatabang ta, magdala tagkatabang sa matag-usa o mapamahiusa ang usa kalawas ni Kristo. So akong i-quote dinhi sa manifestation. Akang Sudyatis. Nga, what is the manifestation of the Spirit? The Greek word is a verbal noun, which is tau, noun. Indicating that these gifts become the instrument of conveying the knowledge of salvation to the people of God. This is the active sense of the word. If we take manifestation in its passive sense, which we can do here in addition to its active sense, then we see that these gifts themselves become the evidence that the Spirit of God has been at work in the recipients of these gifts. In other words, kaning word yun nga pagpadayag yun sa balang Espiritu is nagdala nig pagkahibalo nga naluwas jud ka nga tao. Luwas jud ka. Amen? Which is, ang kaluwasan na to is a passive voice man, which is recipient rata, pero in a active sense, kaning manifestation na to is kaning evidence sa Espiritu nga luwas ta is ma-apply yun na to pinagi sa atong pagsilbi sa matag usa. Amen? How do you use sa kanang pagsilbi to Spirit? Di ka mapulan, malipayon ka. Di ka kapuyan. Malipayon ka. Even to pray lang. Labi na moingon ka nga, mo pray lang kasi mga brethren niya to bagon, di manindot kay tanan. Nga amazing kay tanan nga ang Ginoo nga nagpanglihok niya. Especially this week nga na nagpa-counsel nako, nga ganahan siya nga mubiya siyang simbahan. Kay workers siya. Nga ako siyang gisaysayan nga which is may Ephesians masag ko nga yes, inganag yung simbahan, messy. But ang point nako is remember gibutang kas Ginoo para maka-contribute ka. Igituluan ako siya, grasya sa Ginoo sa pamaagi, wisdom sa balang Espiritu, nga mao ni, dapat mo engage yung ka sa ilang prayer meeting, appeal yung kay, kung imo ay sulit mo di yung ka, ma-appeal. Sa mahug na nga, tanang issue na lang, himuan ni mo, ay tanang mga comment, himuan ni mong issue. So, praise God, pagkita na mo pag-augma, naminaw siya, bitaw pastor, ako agyo sa iyo. So, ni-submit siya. So, muna, nindot kisanan ka nang when you pray, when you tell someone nga ko, di ba? Naka-build up, nakasalawas ni Kristo. Amen? Muna nga musik, yun ta. Kaya somewhere na din, ma-focus mong sa itong self, makalimot ta. Nga unsay angay buhaton. So, kana siya, makatabang ka, light a gift. So, muna, ayaw naglingkod diha. Di ba?
Kay one of the things nga na usa ka coach sa football sa usa ka eskwelahan, gipangutana siya og newscaster. Ningon siya, how much does college football, kanang American football ba, contribute to the national physical fitness picture? National ha? Dili lang sa eskwelahan, dili lang sa athlete, national. So, ningon ng coach, nothing. Wa gyud na maka-contribute. Ningon ng kanang interviewer, why not? Nga naman. Na-startle siya. Ningon ng coach yun, kung imong tanawon, nakoy 22 ka tao nga naa sa field is kinahang desperately need gyud og kapahuway. Kaya nga naman nakibugno sila sa field. Pero naay 40,000 nga mga katawhan nga nasa stand nga kinahanglan pod nga mag-exercise. Mo sini ang situation sa simbahan. Diba mo? Ang simbahan karon, kung imo itandi gyud sa mga member, gamay ra kastanan actively participate sa simbahan. So, mo ni ang kamatuoran, sometimes di ka katuo. Gamay ra gyud kayo ang kugihan kayo mga Christian nga mga lagad gyud nga nakig-struggle sa pagpangalagad diya sa lawas ni Kristo. Walang uban nga nasa simbahan. Mara siya spectator, makaon bag popcorn ug hotdog. Pagway appeal sa bulahaton. Mo ni nga, you need to understand, ikaw ug ako nga ang Ginoo, ang simbahan sa Ginoo dili ni siya program. Dili mahitungod sa mga sports o mga professional. Diba? Dili siya ingon nga gitawag ta nga job to be done sa mga professional. This is the game of life. Mga magtuto, ikaw ug ako natay position kay natay gasa. Kung asa makagibutang sa Ginoo, kinahanglan ato ginang gamiton para makabenepisyo ato ang kaigsuonan. So, unsa dito'y purpose? Alang sa kayuhan sa tanan. So, ang atong espirituhanong gasa is para malig-on ta sa matagos sadya sa simbahan ni Kristo. Para ma-edify ang katawhan sa Dios ug mahiusa ta. Pero kung di nimo gamiton ang imong gasa para mo serve sa matag-usa, or dili sa paggamit sa uban para magamit ang ilang gasa in a better way, ang may tabo gyud is mao ni ang may tabo, imong gi-neglect ang kuman sa Ginoo. Mo na isa sad thing lang. Mo na higala kung naglingkod man ka diaron, barug na. It means be involved. Kay kinahanglan jud kay ka sa lawas ni Kristo. Amen. Pastor, unsa man ako? Man ako. Give tracts. Natay hospital, dool kayo, Cebu City. Kung naamoy kuan, pwede nyo mang-invite, mang-share mo dito. Just to pray lang. Di magkailangan tibok time, bisag 30 minutes lang. Di ba? 30 minutes or 1 hour. Pwede ka nga, muani ka, manglimpyo ka, or mubarog ka diya, early ka, mubarog ka diya, early sa simbahan, manghatag kag tracts. There's no need na nga, wakay effort na mubarog ra ka. Amen? Or invite your people, or even, kanang tawagan ni, kanang sayo ka din nga, uy, ako gisuon day, wanaw kita, ako tong palapon, ako tong kumustahon. So, think others first before yourself. Amen? Simple lang, gamay lang. Mana ang pangutana ka ron, nagdala ba kaayuhan sa lawas ni Kristo? Mana ang Ginoo nagtawag nimo karong adlaw. Kinsa to mga anak sa kahayag? Mana kung unsa man imuhang kamot nga angay buhaton, atong buhaton tungod sa himaya sa Dios. Alang sa himayan sa Dios. Muna ikaw ako, we are all front lines, dili side lines. Ngayon, ikaw lang. Di ba? Muna nga mudasi ko yung gala. Know your people. Timan na imong, tanaw imong sigakilid. Basig di na mutungan ni next Sunday. Pangitaan na. Wala pa. Kuha ang number, kuha ang messenger, pamamapalo up ni mo. Intentional niya ito Intentional ganang mga kuhaan gani, ganang networking. Sagwata kila, classmate ikaw sa una. Yawan, ito kailan mo. Classmate. Ikaw tanda-tanda sug ko. Sinubayay. Kung kitsa, dyan ka ni siya, no? For the prophets, silang kaugalingon. Kani atong gugma ni Kristo atong gihatag sa matagosa. Amen? Amen?
Amen? So, asa man mo ma-apply ning gasa? Of course, sa simbahan. So, mo na itong role, papel. Nga mo function gud ta as parte sa lawas ni Kristo. 1 Corinthians 12:18. Di lang ko magdugay ni. So, gibutang ka sa Ginoo as members. We need to understand, ang design ni the master architect atong Ginoo. Masayop bang Ginoo? Oh, so di sa nasayam sayop nga naa ka dinhi. Basta ay napangitag lang simbahan. Gibutang ka dinhi para mo-function ka. Ang kadaghanan mo di mangitag lang simbahan kay ngano man, di uganan pastor sige sultik sala. Nayuban, di uganan kay batitog batasan ng mga tao. Kung sige kag permis self, wa jud kay simbahan mapunahan. Kuya na masimbahan mo kulto na. So man nga, you have place here as a members. Pero si Pablo, klaro kayo, nga matag Kristohanon, wa gyud mag-inusara. Di ka mabuhi mag-inusara. Amen? Gitawag yun ta nga mo interact with one another. Listen to this, Christianity is relational. Mabtan di religion, relational. Nya atong relation is rooted in Christ. Ako balik ko na, Christianity is relational and our relation rooted in Christ. So dapat na ni Kristo ato ang relasyon. Kaya naman, lahi-lahi bitag batasan, lahi-lahi tag mga taras. Pero nas relasyon to ni Kristo una, it means mapaubsanon ta, magtinudlaay ta. So mao ni siya atong papel. Number 1, build up one another. In Romans 14:19, it means instruction that builds a person up as a suitable dwelling place of God. So may pasabot ni, build up imong tudluan. Ingani ang pagpuyo isip Kristohanon. Instruction. Di ba? Imong ang usa ka tawo is makita nimo dili ingana ang Kristohanon maglakaw, dapat ingani siya magpuyo. So mo nang build up one another. Kundi welcome or accept one another. Di ba mo sa Greek ani? Aggressively receive with strong personal interest. Especially kung naibago, ato gini-welcome. Di ka ato snaban or even itong mga igsuon. Ato welcome. Aggressively gani ka ng personal interest, ka na nagyuta interest sa matagusa. Di ba dapat ingana ato ang one another. Remember, mo ni siya atong responsibilities and duties. Mo welcome gyud ta sa matag-usa. Nga magkumustahay gyud ta. This is what the Christianity is all about. Amen? So morning nga, we need to welcome one another. Admonish one another. It means, ang admonish means correct and exhort. Imo siyang tudluan kung nasayop siya, pero dasiga, sad, ayaw biya editso. Imo tanggi correct, human biyaan mo, din mo tudluan o si sakto. Dapat dasigo na to. Assembly, especially as ginikanan, nga na man yung mo badlong sa itong anak. Nga imong tudluan, imong badlungon niya, imong tudluan, unsi sakto, di kay mong biyaan. So, mo ni siya nga, admonish one another. Magdasigay tayo po tudluan. You have the same care for one another. It means, ang picture din it means mubati gyud ka nga relational. I-distribute imong kasing-kasing sa matagusa. Kanibati kaniya. Nga, wala bito nang nag-uul ko niya kanang, wato siya kwarta, ako to siya pautangon. Di, kanang ako tagaan. Dili pautangon. Di ba? Kanang all out ta mohatag sa need sa tao. Kung di lang kay nga, bisag na kay kahatag, i-pray lang ti ka bader. I-pray lang ti ka system. Bisag daot na kasi, i-pray lang yapon. Bisag klaro na kay wakaon-kaon. Hallelujah sa danay. Bisag na, imong mga sudan, nga lamaw na lang, awas-awas na. So, dapat, mubati ka man ang care one another. Manamang kumustahay ta. Hindi nga siya nga, yung nga, hindi daot lagi ka, sister. Nag-low carb man ko, dato na. Di ba? So, or either nga, brother, kanang, kumusta mo yung family? Nadunggan ako yung mga anak, wala mo sa eskwelahan, kaningon akong anak. Dapat mo bati ka. Mo ning Christianity. Amen? So, nga, serve one another because our relationship is rooted in Christ. Kaya kita, giatiman kita ni Kristo. When we pray, God knows unsa atong needs, unsa atong mga kalisdanan. Gingan ba ta si Ginoo nga wata lang diha, utong lang. Kung kita mingon nang utong pero nagi kahayag mabot. Amen. Serve one another. It means as a slave, ulipon. It means nga without question, without pagbagulbul, kung mo silbi mangita kanang out of love atong pagsilbi.
Di kay kutob diha. Kamantay mo, the word slave here sa panahon ni Paul is wa kay rights. So nga ni ang pag-serve sa one another. Nga nagyud tay heart gyud to serve one another. Bear one another's burden, so mag-agakay ta. It means ani i-unload ang gibug-aton. Dili tanan. Ato sang agakon. Di kay unload tanay kani alsa na ako nang gano sa mo nay. Kundi atong agakon, mag-agakay ta kay natay nagkalain-lain nga struggle. Amen. So mo ni siya nga mag-agakay ta. Submit to one another. We need to understand kani nga submit na lang ang Ginoo may ni kumanan niha, dili ikaw, dili ang bana or dili ang kuan nga submit nako. Kundi magpailaw manay ta sa Ginoo sa matag usa, it means voluntarily, unwillingly because of the Lord. Di kay tungod kay ay mas kaning tag-iya kog company or businessman ko, manager ko, ikaw kuano ka di ko mo submit nimo. Dapat sa simbahan ni Kristo equal ra ta, way dato, way pobre, way educated, uneducated, giluwas ra ta, pinaagi sa nahimiling dugo ug makasasalat ang tanan. Amen? Dapat wag tangon ta nga mindset o usbon ta nga mas superior ko, mas inferior ko. Listen to this, we are all equal. Kay panitan ta, makasasala gyapon ta. Nagrasyahan ra ta. That is why we need to submit one another. So in humility, pagpaubsanay, count one another, mas importante pa si mong kaugalingon. Mo ni siya, angay ganito, ug bagdasikay, encourage one another. It means exhort, admonish, warn, build up, depending on the context. So, muna, the wonder is kaning discipleship na to, e-group. Kaya nga naman, edifying group. Kaya naman tanan, admonish, exhort, warn, rebuke, reproof, with all patience. Ang sad thing lang, kadaganan sa nato nga Kristohanon, kibawta nga kita'y mahimog issue, pero di ta mo duul. Nga istoryahan, sister, brother, mauni akong issue. Na siya uban nga, di ko mag-istorya, kaya wako'y salig. Na, kuyawa na eh. Kung watay salig sa matagusa, kung saan man niya ito, di ni simbahan na itong gikuanan, kaya di ni abot sa Ginoo. Wala man titaguanan, kaya mga bati man ta, di ba? Wa may maayo na to. Dapat mo doon mo na wrong theology, wrong understanding kung saan ang gospel. That is why natay self-preservation. Kunoy as if nga nay maayo na to. Past is past. You cannot improve the past. Amen? Yang kinsab siya, ang kung sultihan mo sa past, nga, mao niya akong past, ang naimusuka ni mo dia, ay kaluod sa simong past eh. May na ilang sang, kaning suka, ilang sang na, siya itong mahimong manluluwas, kung muna siya. Di ba? So, do good to one another. Confess our sins and to pray for one another. Show hospitality to one another, and most important, love one another. Kiba mo pila ni kabuk one another sa Bible? 51, 52. Yang kanitanan is present tense. Continuous. Kiba mo? Kumani. Di siya pwede nga suggestion. Di siya pwede nga, di lang sa ako mo love one another. Ni-disobey na ka. Yan di siya ingon, time out sa ako, di sa ako mo serve one another, time out. Present tense gani. Tunawin mo sa Greek tense. It means continuous. Di nini mo pwede di-disobey, di ni pwede ni mo i-time out. You and I, nagitay role sa matagusa. Amen? So mo na nga mudasig ko higala, ayaw in town. Kung mo na istorya mo ni makaguba sa tong unity. So, mo na nga, dayo uban mangihap na uban nga kunuhay nga sila mo'y may laki kaysa uban. Yes, na time masukom ta sa tong fleshly, but we need to understand, this is all by grace. We don't deserve whatever we do right now. Amen? So, now, 1 Corinthians 2:11, all these are empowered by one and the same Spirit who apportion to each one individual as He wills. Basig na kuno na mo, kapuya di mo Christian eh, dagang one another. Listen to this. Ang gibutang 1 Corinthians 2:11, empowered by one and the same Spirit. The same Spirit. The word empower, energize. It means it is the Holy Spirit may mahatag ni mo ana. Amen? Gibuhat na nimo, dili tungod para maluwas ka. Kay luwas na ka, mao na identity sa luwas na. Di kapoy ipangalagad sa matagusa, di kapoy nga mutabang sa matagusa. Kung makating magita kapuyan ta, flesh na.
Kung mo think mangita nga way lami gyud atong mga kanigsuan, there's something wrong imong heart wa na sa Ginoo. Mara gyud na. Karnal na kinastanan. So that is why magbantay gyud ta sa atong heart. Kay because kaning nga word empower is nag-energize nito pinagis balang spirito. Ang balang spirito is mauni ang messengers sa lawas ni Kristo ug mao sini maghatag natog gahom or kusog nga kita matag-usa mag-love one another. Munang nindot ang Christianity. Nindot ang Christianity. Huwag mo muna lipay, pinamugot mo. Di na yung daghang do's and don'ts. Christianity is not about do's and don'ts. Kaya nga naman, kung nakaibalang spirito, mo flow naman lang nini mo. Amen? Mo flow naman. Kaya nga naman, you have the mind of Christ. So, kibaw ka unsay angay ilakon. So, there's a story of a pastor wives who is diagnosed with Parkinson disease. Kailan mo Parkinson disease? Ay lang ko magkatawin mo, di ba tayo? Kanang dili siya makakupot o bisag unsa ba, kanang mawa yung locomotion siyang lawas or sa naong. Kanang di siya, magkurog-kurog siya, kanang Ali or coach ni Pacquiao. Kita mo ko, wala na, mana, Parkinson disease na. Kanang wala makakuha na ang coordinate ang muscle niya because sa vaccine. So, mani nga, ang usa ka pamilya lisod kay tanan, stressful kay lang situation. O ang pastor nagwonder siya unsaon niya magpadayon siya sa iyang pagkapastor. Kay na siya yang wife, na pa yang mga anak. So we need hinikibaw siya nga na siya responsibility sa simbahan, pero yung congregation mo ni amazing kayo is wala siya mabalaka kay because ang members siyang church ni step up og ni volunteer gyud mo assist sa iyang asawa. Og natiman siya mga anak og ni take care good sa iyang wife. Para ang iyang pagpangalagad is si pastor magpadayon po sa simbahan. Amen? So mo ni nga as Apostle Paul ni write sa Corinthian Church nga ang purpose yun ni tagaan taggasa sa espirituhanon because even though nagkalailain taggasa pero it brings us in unity to help each other. Amen? So muna nga, whatever the need of each one of us here, not only a pastor or anything nga mga tao, we need to understand na agyud tay papel sa matag usa. Dapat mo step up gyud ta og mobasa ta unsay need sa matag usa. Di kay muhuwat pa ta nga suguon ta. So muna siya nga atong role gyud. Mo discern ka kung unsay need sa matag usa gyud. So muna nga si Paul, he reminded ang Corinthians nga ang spiritual gift is given to each one so that we can help each other. So that's the reason nga no, ang simbahan sa usa ka pastor is step up dayon. Kay kibaw sila nga mao na ilang papel nga nagkanilang ilang pastor. Muna ang Ginoo wa ka tagaig spiritual gasa para sa imong own selfish use but to serve others. Kay pag-serve nimo sa matag usa, in doing so, nangalagad ka sa Ginoo directly. So gitagaan tag lain-lain gasa mo na lain-lain nga panahon o lain-lain pamaagi, pero kinahanglan ato ning gamiton pinaagi sa gugma. Para ang lawas ni Kristo malig-on. Kung asa man kagibutang sa Ginoo karon, kung unsa man papel gihatag sa Ginoo nimo, gitagaan jud kag gasa para manimduman nimo nga apil jud ka sa lawas ni Kristo. Busa, ay sa pagbutbutong imo, ha? Nga, pastor, ako amning gasa, magtukod lang kong atbang ni mong simbahan. Tagsan lang ta. Kuyawa sa danay. Ayaw, put. Dapat gibutang ka niya para mahimo kang panalangin sa matag usa. Amen? So man ang mapasalamaton kita sa Ginoo. Because sa atong tagkalain-lain nga gasa. Mo nang gitagaan tagsimbahan sa Ginoo. Amen? Di ba? Indot kayo mo na nga, angay yun na ito masabtan o ato giniampo nga ikaw nga ako gitagagasa para mudasig sa mga matag usa. Dapat atso sa ning isang yawning mensahe nga mahigugma kita sa uban sang mga unbelievers. Amen? Excuse me. Kaya kung di na ito i-apply ni, you cannot share to others, especially sa mga tao nga wakaila pa ni Kristo. So, mo nang gamitay mong gasa para ma-exercise na.
sa uban. So, ang Ginoo, limalipayon tiyo gibutang ka sa iyang lawas. Manang langlan, mapil ta. Prayer meeting, prayer and fasting. Di ba? Dapat mapil tag mga church gathering. Di kasi nga, busy ko pastor. Busy ko pastor. Kung matuban mo sa Jesus Christ, makaingon mo ka, busy ko Jesus. Di ba? We have a lot of excuses or condition. Nga, Lord, basta na lang ko yung auto, makatungad yung kuspasi, layo ba kaya mo? Init pa kayong panahon, Lord. Bitaw, dagag itong kondisyon. As if nga ang Ginoo ba, makwangan siya ihang kuan, mag-need na to. You need to understand, we should not, because this meeting is privilege nga nakigtapok ta sa matag usa. Amen? Kaya imong kinabuhi, gasa sa Dios, ug let it be, imong kinabuhi, mahimo pong gasa alang sa Dios. We don't deserve. So kung dili ka mo function sa lawas ni Kristo, man it's a defiance of the command of the Scripture sa Bible. So, laylay matagasa, pero gitagaan gida according sa grace ng gihatag ni Kristo. There's a story nga ginganlag the Bible guy. Inano minaw? Kisam ning Bible guy, ang gingan niya si Rich. So, na usa ka simbahan, sa iyang simbahan, na youth Bible group. But sa youth Bible group, nangilan sila Bible. Po siya, nasayod siya, di siya youth, nakadungog siya, nga nangilan 70 copies. Unsay gibuhat niya, ni adto siya sa mga kauban nga matag nga simbahan, ning isang pinamay Bible bisag use lang. Iya bang pangayoon. Kay iyag yung ihatag sa mga youth. So tungod ana is naka-distribute gud ay naka-collect gud siya og iyang gihatag ang Bible. So tungod ana sad daghan yun na-amaze sa iyang initiative. So people, businesses ni hatag na niyag ni donate og money og uban is ni hatag ng mga bagog yung Bible or use Bible sad. So mo na nga sa iyang motto, sa iyang van is nahimo na niyang ministry. Og niingon siya, is morning siyang desire. Need a Bible? Question mark. Asks me for one. So, man iyang kuan. So, listen to this. Kiba mo si Rich is an ordinary guy. It's a plumber technician. Wa pa siya papil, kaning technician siya, pero makita nimo naghimo gyud siya ministry in his spare time. Mo nang his name sa iyang simbahan, tawag siya the Bible guy. Kita, wapam tayo Bible guy, basig ganahan mo magsugod maginyo ha. Diba? So mo sa niya, akong point is, ganahan ba ka nga manakay mo ang ministry sa ni Rich? Start in a simple thing lang. Di naman kinanglan nga dinagkuay. Muna i-pray na siya, Lord, unsa ma akong ministry? Kay each one of us, gitagaan yung spiritual gift para atong gamiton, para siyang gingharian nga katuyuan. Amen? Muna nga, kung wa ka na sayod, unsay mong spiritual gifts, start volunteer. Kiba mo nga lang Sunday school, ganahan kita mag-feeding, pero way mo luto. Nailutoanan, dapat ka sa daplin. Kanang faithful ha, di kayo muluto, magkausa human, wala sa time ni kasong Domingo. Faithfulness. Ganahan kay ta nga, makabisita ta sa mga ginikanan ni mga bata. Kana lang simple. Hi, hello, na imong bata dili kung ganahan mo makita unsa among work, pwede ba gyud mo bisita. So that they will know para makibawas la unsa tong ipangtudlo. So mana start volunteering ministry sa simbahan. Kung unsa may naka-interest nimo, ya na meet na nya katuna na. Then pangayuas sa Ginoo. Lord, mao ba niya ang imong gift nako? Kung asa ko nimo kani kay makita mo na nakikalipay, nya faithful na ka, apil na sa imong hunahuna. Mo na listen to this, fellow brethren. Kung gifted ka na nga area, pag-ampos Ginoo, pangayo sa Ginoo, Lord, i-determine daw ako ang asa ko ma-fit sa simbahan. Amen? Kung tanawan tong dagway sa matagusa, dili ta po mata. Dili ta po ilong. So manang nagalaylain kita gasa. So the Lord wants you to use you too. Ang Ginoo ganahan jud ka gamiton sad ka. Ingnem tupad, ganahan jud mo gamit ang Ginoo nimo. Available ba ka?
So, mo na siya nga karon na natay messenger, message in messenger, invite, follow up people, especially nga invite people nga to eat together with your family. Ana ba nga, invite to sa pastor nga to pa kanu sa tuwa. Di ba? Di ba ka na ba? Even kamo lang nga magkuyog mo small group, kamo lang mag-gather mo sa family para ma-build up yung relationship. Nya na may mga silingan makita la suod man kay ni sila nga kuan, nindot lagi ni sila, di ba? So yung ana siya nga para ma-win na to, maka-win ta sa matag usa. Mana nga I pray for you, be engaged, be intentional. Diya sa simbahan sa Ginoo. Mana nga gamitan na kung unsay gihatag sa Ginoo. Ayaw ipa nga gamay ra na. Kiba mo? Ang Ginoo wa gyud mangayo nga magbuhat kag dinagko. Kiba mo unsay gipangayo sa Ginoo? Be faithful. Be faithful. Mao ba gina pagka sa Bisayas pagka matinud-anon. Ingnalam tupad pagka matinud-anon. Mana nga mas maayo nga matinud-anon ta. Ay napangita nga kuan. So mo na nga walk pag ginabuhi base sa imong gihatag sa grasya sa Dios. Walk in accordance with the Christ gift mo na English part 2. Number 1, recipient ka. Di ka nakadawatan na. Number 2, ang purpose nimo is alang sa kayuhan sa tanan, sa simbahan. Ikatulo is na kay role sad. So I hope imo ning ma-apply og pangayo anis Ginoo. I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord, for your word today. Maybe naiuban din nga wala pag-relasyon diha kanimo, O God. Nagampo ko, Lord, hika pa lang kasing-kasing. Maybe ni-speak na kasilang heart karon, Lord, sa diyang nakadungog sila sa imong pulong karon, Lord. Father, open their hearts, O God, of the gospel. Let the Holy Spirit mukunsad gyud silang kasing-kasing naman. Help them to see, Lord, that they are sinners. They cannot save themselves. This is not about religion. Help them, Lord, to open their hands and surrender their life to Christ. And they trust, they believe in Christ, that only Christ, si Kristo lamang may makabayad gyud sa mong sala. Muna ang kaluwasan is libre. Pinaagi lamang sa pagtuo, pagginulsol sa mong mga sala diha ni Kristo. So, Amahan, nagampo ko kung kinsam ni sila, Lord. Kung kinsamang ka, kung imo mang nablihan, ang Ginoo ni speak nimo, pagampo sa imong siya. Open your hearts, Lord. Help mo, Lord, nga magtinuod na ko, musunod na ko. Inakonbikto ako sa akong mga sala, Lord. Lord, mugahin dyan kong time sa akong pagbasa sa Bible, pagampo, o mo-attend ko kong mga meetings. Iampo na, higala. Kaya maybe this is the time. Saligi lang yun si Kristo. Kaya tinudan na yung faith mo, palayon kag pagsunod ni Kristo. And to those nga ningon nga Kristohano na mo, I hope di lang ta mo na sa sideline per me. I hope mo, engage kit mo sa inyong pag-appeal diyan sa simbahan. There's a lot of things you need to do. All you need to do is to ask God. And starting right now, volunteer na. Asa man kay butang sa Ginoo. Muna nga, whatever it is, ang Ginoo nakikinistorya kanimo. Kung wala pa man kay papel sa simbahan, sugdi na karon. Amahan namo nga nasa langit, salamat kay Lord sa imong pulong karon. Nagampo ko, Lord, nga los mas matuhop unta ni sa mong kasing-kasing, Amahan. Nga mabungahon kaning wali, O God, para ikaw, Lord, mahimaya. Salamat ani, himuang matag sa Lord, nga mas maugdang pa, Lord, sa mong pagtuog, pagsalig diya kanimo. And I pray for those people, Lord, nga nidawat kanimo, Amahan. Help them to see, O God, that they need a Lord and Savior silang life, O God. Kaya any day, any moment, O God, Lord, nga mga rami, amo lang yun, among kaluwasan is secure diha ni Kristo, O God. Dili sa among gibuhat, muna kung amo nang gidawat si Kristo, gipasaylo namin sa tanan namong sala, Lord, sa gagahapon karon ug maabot Ginoo. Ang amo lang yun, Lord, is musunod, Lord, nga nami hunger and thirst diha ni Kristo, God, sa pagkikirelasyon. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's pray for the tithes and offering. Father, pray for the tithes and offering.